Pause for a moment of prayer. Manalangin po tayong panandalian. Dakilang Panginoon, salamat po sa panibagong araw na kami po ay makapagsanay. Tulungan niyo po kami, buksan niyo po aming puso't isipan, at hayaan mo lamang Panginoon na ang iyong talino, Panginoon, ang siyang gagabay sa aming pong pag-aaral. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For today, tuloy tayo sa ating discussion about in the past, napag-usapan na natin dito sa massage application, no? Sa massage practice, ika nga, yung three stages of massage, we're able to discuss about the pre-massage, massage proper, the post-massage, and then tinalakay din natin yung patungkol doon sa pagkakaroon ng uh, masusing ano paghimay-himay natin doon sa five basic strokes. No, we studied about the rationale, pinag-usapan natin yung even yung root word kung saan galing po yung salita ng na ibang-ibang strokes. And then we came out also with our discussion about the benefits. Pinag-usapan din natin yung application, yung variations, and even the descriptions. Sa ngayon, ang atin namang isang babalik tanawin ay o pag-aralan ay yung patungkol sa papaano kumuha ng vital signs. No, ito yung vital signs taking, ika nga. And ito'y kabahagi ng ating pre-massage. No, kabilang doon sa SOAP form. If you remember, yung ibig sabihin ng SOAP natin, S stands for subjective, O stands for objective, A stands for assessment, and P stands for plan. So yung ating pong subjective ay yung pag-upo ng ating client, tatanungin natin siya, kumusta yung kanyang nararamdaman, ano yung dahilan ng pagbisita sa spa, things like those. But taking note sa lahat ng kanyang sinasabi, kasi yan yung eventually susulat mo sa iyong SOAP form. For example, may complaint siya about back pain, ino-note mo agad yon. Okay? And then to validate kung ano ang probable na reason or cause ng kanyang back pain, kukunan mo siya ng vital signs. Okay? So dito na ngayon yung tatalakayin natin yung vital signs. Now, I have this video with me last year. Panoorin natin and then tingnan natin, no. I will just butt in the middle of the presentation para kung may i-add lang ako na information na kailangan ninyong malaman. So, let's take a look at this video. Ano yung ating lesson objective for this course? Now, for this topic, the lesson objective number 1 is to know the vital signs taking and how it applies to massage. Now, so yung context natin dito is the massage practice. Although hindi naman lahat ng mga spa or clinics ay gumagawa ng ganitong vital signs taking, but based sa DOH na material, nire-require ng DOH na at least alam natin kung paano natin ito gawin. Pangalawa, know how to take the vital signs and document it and how to document it using the SOAP or SOAP form. If you remember, di ba ang ating discussion nung na-mention natin in the past, SOAP means S stands for subjective, O stands for objective, A stands for assessment, and P stands for plan. So these are the elements na kailangan nating i-satisfy whenever we do vital signs taking. No? Bakit po ng ating ginagawa doon sa pre-massage, ika nga, ng ating 3 stages of massage. Ang pangatlo is for you to be able to perform vital signs taking very well. No, ibig sabihin nun, mayroon tayong ika nga mastery. Ibig sabihin nun, maigi natin nagagawa, and part of which is to be able to make an impression to our assessor when you face them during the oral and practical examination on how good you are pagdating sa vital signs taking. So there are 4 indicators being used in vital signs taking. What are those? Number 1, yung pag-check ng blood pressure. Number 2, pag-check ng body temperature.
Number 3, pag-check din ng pulse rate. And number 4, respiratory rate. Lahat ng ito, lahat ng elements na ito ay kinakailangan upang ma-determine natin ang health status ng ating client. No, because any one of these na medyo may exaggeration doon sa kanilang data na makukuha natin would mean meron siyang health issue, no, may health problem siya na kinakailangang ma-address. At if need be, kinakailangan i-refer ito sa doktor upang sa gayon ay hindi magkaroon ng unnecessary complication at pagdating ng araw tayo din ang sisihin ng ating client. So mahalaga yun na ang element na ito ay present, no, sa ating pagkuha ng vital signs. Ang susunod naman ay, di ba sabi natin kanina, yung pag-take ng blood pressure at ang ginagamit dito ay ang sphygmomanometer. Ano ang tatlong uri ng sphygmomanometer? Because there are 3 types of sphygmomanometer na dapat nating malaman at alin dito ang hindi natin dapat dalhin sa DOH exam because in the past, mayroong nag-exam na estudyante, ang ginamit niya na sphygmomanometer ay hindi inaalaw ng DOH. No? So alin dito ang hindi inaalaw at alin dito ang aalaw ng DOH. So the first type of sphygmomanometer is yung aneroid. Okay, so yung aneroid ay ang gamit dito yung kung mapapansin ninyo, ito yung halimbawa ng aneroid, no, na sphygmomanometer at kung mapapansin nyo, radial, no, radial yung indicator niya. Later we will talk about the parts, no, kung ano yung mga iba't ibang bahagi ng sphygmo na ito. And the second one or the second type of sphygmomanometer is the mercury type. Mercury type. In the past, very common itong sphygmomanometer na ito. However, in recent years, pinagbawal na ito ng DOH, no, ng Department of Health. Would you know the reason bakit pinagbawal na ito ng DOH? Because of the mercury, sir. Kasi poisonous ang mercury. Yes, no? So, ang wala akong image, no? Diba yun yung mahaba na gano'n na malaki, mabigat, no? Tapos tinatayong gano'n, no? Tapos meron siyang mahabang guhit sa gitna, no? At yun. At tulad ng sinabi ni Tere kanina, pinagbawal ito ng DOH kasi the moment na break, no, nabasag yung ano na yon, yung container ng ating mercury, nagko-cause ito ng lason, ng poison. At kaya talagang hindi na inaalaw ng DOH. Kaya I will strongly urge you never to bring any of this type of mercury sphygmomanometer kasi bawal ito sa DOH. Ewan ko lang kung meron pang ganong klaseng sphygmo sa ngayon pero parang wala na ako nakikita. No? Except lang yung the last time na may exam sa DOH na isang estudyante yun ang kanyang bit-bit. No? So it's a no-no. No? Malinaw na hindi dapat natin itong dadalhin. Okay, ang pangatlong uri ng sphygmomanometer is digital. Okay, pag sinabi natin digital, ito ay battery powered. Okay, so ginagamitan ito ng battery upang gumana. Ngayon, allowed ba ito na gamitin para sa inyo during the oral and practical examination? Allowed ba ito na gamitin ninyo during the exam? I would say Hindi po, sir. Allowed ito para sa mga visually impaired, no? Sa mga katulad ni Lloyd. No? Lalo na si Lloyd kasi si Lloyd later ko na realize na totally blind, no? Talagang wala siyang nakikita, no? So, itong uri ng digital na ito ay sometimes being called as the talking BP sapagkat siya yung nagsasalita, no? Siya yung nag-i-indicate. So madali lang naman siyang gamitin. Okay. For sighted people like you, I would rather not allow you or recommend to you to bring this type of sphygmomanometer kasi number one, hindi siya talaga ganun ka-accurate. Okay? Hindi siya ganun ka-accurate kumpara doon sa aneroid na type of sphygmomanometer. Pangalawa, minsan nagluloko yung battery. No? Ayaw natin na sa kaligitnaan ng inyong performance doon siya magluloko. No? Although sa mga tulad ni Lloyd, kung nandito ka na, parang wala pa,
kung dadalhin ito ni Lloyd, you make sure na meron kang bagong battery or meron kang spare na bagong battery. Para in case lang na hindi maging maayos yung kanyang reading, pwede mo siyang balitan insigida na hindi maapektuhan yung iyong performance. Okay? So yun yung tatlo ha. We have the aneroid sphygmomanometer, we have the mercury sphygmomanometer, we have the digital sphygmomanometer. But in all of this, highly recommended ang aneroid sphygmomanometer. Now, another question is, actually may nag-message sa iyo in the past, Sir, anong uri ng sphygmomanometer ang aking bibilhin? Okay, what do you think? Ano ang brand? Hindi tayo nagpo-promote ng brand pero minsan kasi yung brand would indicate kung gaano yung kanyang paano yung kanyang quality level. Okay? So marami po diyan, hindi ko na lang i-mention specifically yung brand but normally sa aking karanasan, kapag ang Sphygmo ninyo ay nabibili sa halagang 500, ayun no. Minsan kasi nagawi ako dun sa Bambang, may nakita ako dun 500 isang set. Okay? Kung ako sa Madaling masira. wag nyong bibilhin yung ganong klase o ganong kamura na sphygmomanometer. Why is that? Kasi very questionable yung kanyang quality. Okay? So, I'm sorry to say, ganun talaga yon, no? Lalo na yung sabi nga ng iba is pagkagaling sa China, no, na sphygmomanometer at ang kanyang presyo is doon lang nagre-range siya ng 500, 600 thereabouts. Okay? So, ang sa aking experience yung mga Korean made, Japanese made, no, Japan made na sphygmomanometer, yun yung mga durable, no? Yun yung mga magaganda, no? US made pero medyo mahal na yung US saka German, no? Yung medyo may kamurahan ng konti na average yung kanyang pricing is yung Korean made saka yung Japan made. Okay? So hindi ko na-mention yung pangalan but nung brand, no? Bahala na kayo basta ganun lang yung price range niya saka tiyakin ninyo na original yung inyong hawak. Okay? So yun yung ating discussion on the sphygmomanometer and then later pag-usapan naman natin kung paano siya gagamitin. Okay. So ang susunod naman na discussion natin is ano yung parts, no? Ano yung parts ng sphygmomanometer? So this time gagamitin natin yung aneroid. So aneroid, ang una rito makikita natin yung bladder. Ano yung bladder? Okay, the bladder is the one that is inside ito. Kita nyo. Ito yung bladder. No, na kung saan ay Oo. Okay. So ito yung bladder. This is an inflatable bag na kung saan ay dito pumapasok yung hangin, no? Ito yung ini-squeeze natin dito. And then eventually yun no, dito nakakonect siya sa hose, no, papunta sa bladder. And then yung cuff naman, ito yung cuff. Okay, the cuff is an inflatable rubber bladder that is cloaked around the upper arm. So yan yung iniikot sa upper arm, no? Pinapasok sa ating upper arm. And then ang susunod naman ay yung kanyang valve. No, so yung valve na yan, ito yung nandito. Okay, ito yung control natin ng hangin. Okay, it's either clockwise and counterclockwise. No? So kailangan nyo mastery na maigi dito para malaman ninyo, ibig sabihin nun, makontrol niyo yung inflow at outflow ng hangin because it will also help determine or easy for us to determine yung indicator later on doon sa natin, no, sa ating manometer. Okay, ang susunod naman yung valve. Okay, ito yung valve. Yan, ito yung natin, ito yung pinipress natin. Okay? Ang common problem sa DOH na napansin ko sa exam is kung minsan yung kanilang ginagamit na valve ay merong leak, no? Merong leak, no? Ibig sabihin nun, tumatagas yung hangin. Kaya before kayo pupunta may maririnig kayong kakaibang ingay, no? Ibig sabihin nun may singaw. So wag niyong dadalhin yon kasi mahirapan kayo pagdating ninyo sa inyong examination. Okay? And then yung manometer natin, so ito yung nagme-measure ng ating
blood pressure, no? So kung mapapansin niyo, I think na-discuss na sa inyo ni Doc Dane na kapag nagpipress kayo ng inyong valves, no? Pag pinipress yung valve, titingnan niyo na maigi, no? Itong ating manometer. So ano yung papansinin ninyo? Ang unang titingnan ninyo later on is kapag nagpipress kayo, yung unang tug na maririnig ninyo, mapapansin ninyo, mayroon ding vibration yung ating needle. Okay? Yung unang tug, yung ganon. Tapos yun na, yun susunod-sunod na yun, no? Nagba-vibrate siya habang umiikot ng ganon. At ang inyong papansinin, yung panghuli naman. Okay? So yung panghuling tug, inanote nyo yun. Because that indicates yung unang makikita natin o maririnig natin na tug or yung makikita natin na pag-vibrate ng ganon is yun yung systolic, no? Halimbawa yung 120 and then yung panghuli naman yun yung ating diastolic, no? So systolic and diastolic. So yun yung inyong babantayan, no? When you take when you perform or you take the blood pressure. Okay. So yun po, tandaan natin bladder, cuff, bulbs, manometer, and then i-make sure natin na lahat ng ito ay wala tayong naririnig na kakaibang ingay upang sa gayon ay maging accurate yung ating pagkuha ng ating BP. So ano yung normal value ng bawat isa? Okay, medyo nagfa-fluctuate lang ng konti ang ating signal. So antayin lang natin ng konti pag bumalik na po siya. Kaya tulad ng sinasabi natin kanina, ang critical lang dito is ma-memorize nyo lang, matandaan nyo lang yung standard na reading doon sa bawat isa, no? Doon sa vitals, doon sa blood pressure, no? Katulad din ng medyo kakaiba kasi 'di ba sabi natin ayon ng DOH yung mayroong mercury, pero ito lang yung kanyang tawag nyon, yung kanyang paraan ng pag-measure, no, ng blood pressure. Ang pangalawa, body temperature. Based sa DOH manual, again, no, kasi sa ibang literature magkaiba ng kaunti yung mga degrees Celsius. So based sa DOH manual, ginagamit doon is 37.5 degrees Celsius. Okay, so yun yung tandaan nyo lang ha. And then yung pulse rate naman, nagre-range siya between 60 to 100 beats per minute or BPM. Okay? So, yung chine-check yung pulse, no, ito yung 60 to 100 beats per minute or BPM. Okay, at ang panghuli, respiratory rate, ito yung paghinga, no, yung pag-check ng per cycle kung ilan ang pag-cycle per minute ika nga o CPM, no, na nagaganap. At based sa DOH manual, ito ay 15 to 20 cycle per minute. Okay, so ito yung ika nga normal value. Now, there are times na medyo magkaiba depende sa age bracket ng ating client. No? Okay, ipasize ko lang dito, katulad nung nauna na mention dito sa video na to. Pagka in case lang mabigyan kayo ng, kunwari tanungin kayo about the baby, which is seldom that na nangyayari, ang normal value ng mga baby. Magkaiba yan ha sa adult saka doon sa mga senior citizens. Kaya lang sa context ng pagmamasahe, ang assumption natin is ito ay para sa normal adults. Yun. Wag niyong wag niyong baka mamaya makapag-comment kayo doon sa assessor na yung normal blood pressure ng bata o ng baby ay 120/80. No. It's going to be different, no? Magkaiba yung kanilang blood pressure, yung normal na body temperature. The body temperature I think is standard naman po 'yon, except yung pulse rate saka yung respiratory rate. No, yun yung yung mga elements na dapat nating tandaan. Pero dito ang assumption ng DOH, ito ay para sa mga normal adults at ito yung range, no? Wag niyong ilituhin yung sarili ninyo kasi ang DOH naman hindi naman kayo pahirapan pa regarding do kung bata ba yung client, ano yung kanyang value. Magkaiba actually ng bata, matanda at yung normal adult. Pero dito ang range na sinusunod natin is normally for adults. Okay, para medyo hindi tayo magkaroon ng confusion. Okay. Ang susunod naman,
Okay, andito sa slide natin, definition of bawat isa, yung apat na indicators ng vital signs taking. Blood pressure is the pressure of blood pushing against the walls of the arteries, no? Pero yun ang ating hinanap dito is yung systolic tsaka yung diastolic. Yung dalawa lang naman yung tinitingnan natin. Pangalawa, yung body temperature is the level of heat natural to a living human being. So, tulad sinabi natin kanina, yung ating range is for adults, no? 37.5. And then yung pulse rate, also known as the heart rate, is the number of times your heart beats per minute. Okay? And then yung panghuli, ang panghuli is the respiratory rate. Ito yung number of breath, no? Yung cycle ng paghinga natin per minute. So yun po yung kanyang pinaka-definition. Okay. So ano yung purpose ng bawat isa? I'm sure na mention na ito ni Doc Dane. Review lang natin, no? Ang blood pressure ay tumutulong upang ma-detect kung ang client natin ay meron siyang either hypertensive ba siya or hypotension, no? So either way, kapag sobrang taas ng BP, problematic 'yon. Pag sobrang baba naman ng blood pressure, problematic din, no? So yun yung purpose no, para malaman natin kung yung ating mamasahiin ay nasa range siya ng normal. Okay, yung pangalawa naman ay para malaman natin kasi kung medyo mataas yung body temperature ng client, that indicates na mayroong abnormality, no, mayroong siyang problema, no, mayroong siyang sakit. Okay, so yun yung kinukuha natin diyan, yung purpose ng pag-check natin ng body temperature. Okay, sa pulse rate naman, ito ay tinutulungan din natin kung may problema sa puso, no? Kasi nabanggit natin na any either too fast or too slow na pagbibit ng ating puso ay nangangahulugan na mayroong problema, no? Probably mayroong infection or mayroong other illnesses na naka-embed doon sa puso ng ating client. Kaya that would an indicator for us, no, for us to be able to know what to do kaya ng ating na find out. Ang huli, ganun din, no? Kung hindi naman normal yung paghinga, then probably merong tinatawag ikang pathological condition or hindi healthy yung kalagayan ng ating client. No? So lahat ng ito ay kinakailangan nating tingnan na maigi upang sa gayon ay ma-determine natin kung ating client at masabi natin based sa ating SOAP, di ba? Di ba yung SOAP, S stands for subjective, O stands for objective, A stands for assessment, then P stands for plan. No, so lahat ng ito ay maging basis ng lahat ng ating gagawin sa SOAP, yung result ng ating pagkuha ng vital signs ng ating client. At dito pumapasok actually yung mga bagay na ito under sa category ng objective. Yan. Next step natin, review ulit ito, yung ating gagawin kung paano natin kukunan ng blood pressure yung ating client. No? So, una sa lahat, tulad ng binabanggit natin, ito yung mga bagay lang na kung mga hindi pa sa atin na hindi pa sanay sa pagkuha ng BP, kailangan natin i-master ito na maigi. Okay? So, as you can see here, una sa lahat, kinakailangan kausapin natin yung ating client at yung ating sa exam ng DOH, yung ating model, kailangan i-relax nila yung kamay nila, no? And then you make sure na yung kanilang palad ay naka-supine, no? Nakaharap pa ibabaw. And then saka mo ipapasok yung compressor, yung ating cuff, i-insert ito sa loob. For just $49, you can transform any text into captivating animated videos featuring real. So ito yung tipo na yung meron siyang parang ring. Ayan. So ipapasok to sa loob ng arm ng ating client, i-insert sa kanyang kamay. And then ang susunod na gagawin natin is i-wrap natin yung cuff. Mukhang pinapakita ni Tere. Between the cuff, ipapasok natin yung dalawang fingers, no? Doon sa sa brachial artery dito banda.
Okay, for ang purpose nun, i-check natin na hindi masyado siyang sobrang hipit. Yeah, that's right. Kare, yung pinapakita mo. And then, ang susunod naman ay gamit yung ating stethoscope, ipapasok na natin sa ating tinga, and then saka natin ipapump yung ating valves, yung rubber valve na to. Okay, so medyo masakit. So pag pump niyo ng rubber valve na yan, then saka nyo titigan no yung inyong mamometer no, dito nyo titingnan no kasi ito nandito na siya sa bandang kamay natin, naka-place na siya, may lagayan siya dito sa ating cuff. Ayun, so titingnan nyo na maigi. Okay? So ayun. Yun, habang pinapump ninyo, tingnan nyo na lang kasi minsan tinatanong ng iba, sir, hanggang saan yung ating indicator pag nagpa-pump tayo, no? Normally mga pwede ng 200. No, ilagay niyo sa 200. Unless kung hindi normal yung client natin, no? Pagka alam mo na yung client medyo mataas yung kanya, pwede mo siyang iabutin siya ng 220 or thereabouts, no? Okay, dito kayo titingin. Okay? So yung thumping sound yung inyong babantayan. Pagkatapos noon, i-note nyo na lang mentally, pagka unang tunog, tulad na binanggit natin kanina, unang tunog, unang bugso ng kanyang thumping sound na sinasabi, yun yung systolic, and then yung panghuli naman ay yung diastolic. Okay? So after mentally noting it, that one, then pwede nyo nang alisin, mabilisan, and then wag nyo lang kalimutan na i-press ng maigi to make sure na deflated siya, lumabas na yung hangin, saka nyo ibalik sa kanyang sisidlan o lalagyan. That's about taking the blood pressure. Ang susunod naman, body temperature. Okay? Sa body temperature, yung unang dyan is dalawa yan, no? By the way, dalawa. May yung natin, kaso lang, yun yung uso ng araw, di ba, yung mayroong thermometer, but as I said kanina, hindi na inaalo ng DOH. So, we will be forced to use the digital thermometer. Okay? So, yung digital thermometer, inilalagay sa kilikili, no? So, kilikili or dito nakita natin sa image na to, naka-forehead. But for purposes of demo sa DOH, okay na yung sa lagay natin sa kilikili na yung thermometer na pang kilikili. Again, as a reminder, huwag kayong magdadala ng aparatus na hindi bago yung battery. No, kailangan bago yung battery. Okay, hintayin nyo ang beep sound and then sa kanyo i-record. So very easy lang po yung sa body temperature. Ang susunod naman, another steps in taking the vital signs is yung sa pulse rate. Ayan. So kinakailang rested yung kamay ng ating patient facing upward. And then ilagay mo yung dalawang fingers doon sa radial artery. When you say radial artery, ito yung nasa bahagi ng ating thumb, no, na ating hinlalaki. Yan, damhin niyo kung saan yung mayroong movement, may pulse. And then from there, gamit yung inyong relo, ito yung time na pwede nyo gamitin yung relo, no? Because all along during the massage process, hindi dapat natin to be sinusuot, no? Kung mayroong lagayan yung inyong scrub suit sa bulsa, dapat sa bulsa nyo ilalagay para hindi nyo makalimutan tanggalin. Okay, and then from there, ika-count nyo yung number of pulse ng ating model. Excuse me, sir. Yes, go ahead. Sir, yung sa pulse rate, pwede bang gumamit ng oximeter? Normally, we encourage you to only use the pulsing type, no? Kasi kailangan makita ng DOH, no, paano niyo i-perform. So, Finger lang, sir? Fingertips lang po? Fingertips lang gagamitin natin. Okay, thank you. Actually, wala pa ako nakita gumagamit sa exam ng DOH, but normally kasi ang binibase natin dito kasi yung sa yung LPP, License to Performance Protocol, so talagang fingers yung ginagamit, no? Dito lang tayo masanay. Okay? So, yun lang, madali din naman yun, no? You just have to count and then that's it, no? And then ang panghuli naman, habang ang tawag niyan, actually habang nakasuot yung ating sa BP or sa pwede naman tinitingnan natin yung sa respiratory rate, no? Ito yung
pag ano noon, pansinin mo naman yung kanyang ano niya, yung movement ng kanyang dibdib, no? Yung chest ng ating model, ng ating client, and then yung cycle niyo, pansinin niyo yung angat at yung pagbaba, no? Pag-angat at pagbaba, and then makukuha niyo na yung cycle. Okay? And then this time, gamitan nyo ulit ng inyong relo, and then ibantay nyo lang po at bilangin nyo kung pang ilang beses siyang nag-rise and nag-fall. Pero dapat one cycle lang, no? Pag rise niyang ganon, yung cycle mo is yung pag-rise niya, then doon mo siya kukunan, no? Hanggang sa matapos. Now, some people, para to make things easy, di ba? Kasi ang pagkuha natin ng either ng pulse rate tsaka ng respiratory rate is 1 minute. Ang ginagawa na lang ng iba is pinupunta nila, binibilang nila ang 30 seconds and from there na times 2. So mas mabilis yon. Okay? Although nothing stops you from doing the full cycle ng 1 minute sa pagbibilang. Okay. So simple lang yung pagkuha, no, ng ating pulse rate saka ng respiratory rate, and then that's it, no? Yun na yung ano natin. Okay, so any questions so far? As I said, nirehas lang natin yung present ni Doc Dane sa inyo. Okay, so there you are, no, na na natin kung paano siya gagawin. Ang ano lang naman natin dito, what I would like to emphasize is number 1 yung dito sa paggamit ng sphygmomanometer. Ito lang medyo critical ng konti, no, kasi kailangan talaga ang paulit-ulit mong sinusunod, pinapasok. Kasi ang napapansin ko pagka actual na sa DOH, minsan nanginginig na, no, hindi na alam kung paano isuksok yung ano, yung cuff ng sphygmomanometer. Kaya yun yung ano ko na kailangan yung i-master. Now, pero paano mo i-master kung wala kang gamit, no? So, ayan. Yamang nandito na tayo sa ika nga ng DOH This is you are already part, no? Once may license na po kayo, kabahagi na kayo nung health profession. Yan. Health professionals legit, no? Legit na kayo na health professional kasi may lisensya ng binibigyan DOH. Kaya ako sa tingin ko, mahalaga na dapat mag-invest ka ng personal na gamit, no? Kasi ito naman ay magagamit ng pamilya mo eh. Kung mayroong emergency, hindi mo masabi, di ba? Dito mo malalaman kung yung kaanak mo kailangan dalhin agad sa hospital, no? Kasi minsan pag may mga reklamo sila, paano mo malalaman kung talaga may kinalaman yun sa kanilang blood pressure? Pero kapag meron kang gamit, madali mo ma-determine, then you could probably save a life of a member of your family. Kaya kung ako sa inyo, pag-ipunan ninyo, bumili kayo ng gamit na katulad nung ganito. No, you don't have to buy very expensive ones. No, itong Boxtel is nasa range lang yata ito ng mga sa ngayon mga 1.5 no, mga 1.5 to 2,000. Isang set na 'yon kasama na yung stethoscope. So yun lang yung sinasabi natin dito. Now, the rest when it comes to the pulse rate, when it comes to the body temperature, madali lang, no? Oo. Pero yung ganito, this is thermal gun na sinasabi. Wag mo isusok-sok sa tenga, sa tenga. Sa kilikili kasi magkaiba yung yung thermometer natin na para sa kilikili at para sa singit, no, kung sa mga baby, sa mga bata. So, iyon lang po. Ah, sa naman sa ating pulse naman madali lang, no? Dito lang natin to kapain, no? Dito sa may radial side, yung dalawang fingers natin, index finger tsaka middle finger, yun ilalagay natin dito sa gitna. Yun yung ano natin, no? And then habang tapos ka na sa iyong ginagawang kasi 1 minute lang naman, di po ba? 1 minute lang yung pag-check natin ng pulse. And then pwede mo na tingnan yung pag-rise and fall ng chest ng client. No, wag mo na alisin yung kamay mong gano'n, no? Nakatingin ka na lang sa kanyang sa chest niya, and then you try to monitor. One cycle means yung paghinga, yung pag-inhale tsaka pag-exhale, yun yung one cycle. Yun yung bibilangin mo. Hindi yung pag-inhale tsaka pag-exhale yung alternate na gano'n, no? Kundi yung buong cycle na yon. Para maging accurate yung pagkuha ng reading, ika nga. Okay? So yun lang. Yun lang yung natin. And then of course katulad na banggit natin, ito ay kabahagi na ng ating SOAP form.
Now, uli, paano natin i-fill up yung SOAP form? Subjective means kung ano yung chief complaint ng client. No, so you have to be attentive doon sa sasabihin niya. Pag sinabi niya may back pain, pag sinabi niya lumbar pain, no, or hindi siya nakatulog or whatever it is, yun yung inonote mo sa iyong SOAP at isusulat mo doon. And then of course yung result ng iyong pagkuha ng vital signs that will compose or constitute the yung ano natin yung vital signs no yung objective ika nga doon sa vital signs taking. And then once you have these two elements, pwede ka na magkaroon ng assessment no doon sa kanyang binigkas sa sinabi ng client at doon sa result ng iyong pagkuha ng vital signs. You make a conclusion out of these two elements. Pagka okay naman, then the keyword you might use is fit po kayo for a massage. Okay? Kayo po ay fit for a massage. Yun lang po. And then, when it comes to your plan naman, basta pagka binusisi ka ng yung assessor, tinanong ka about your plan, normally ang plan naman kasi hindi yung para sa ngayon eh. O hindi yung mga gagawin mo para sa hinaharap. And this will also entail return client. No? Kasi pag sinabi mo, ma'am, para mapanatili natin healthy po ang inyo pong kalalagayan, then why don't you come as often as you can? Kung pwede po, weekly or pwede po twice a month, yung mga ganon, no? So that could be a plan na pwede mong bibigyan. Okay? Pero generally sa DOH exam naman, yun lang, doon lang masyado nakafocus dun sa vital signs taking. Now, I don't know if I've already mentioned to you that there is a possibility, some of you, no, possibility to some of you na mandaya, no? When I say daya, yung figures nagbe-base na lang sa normal values, no? Yung ano yung napag-usapang normal values, yun na lang sinusulat. So, hindi na masyado nagre-rely doon sa ginawang vital signs. So, this is going to be a very, very important thing. Important thing. This must something that you should never do. Tama ba yon? Oo. Ibig sabihin po noon, wag na wag kayong mag-attempt na mandaya ng mga figure ng values no ng values na ilalagay sa SOAP form. Kasi si assessor, kung doktor 'yon, madali niya malaman kahit natitigan niya lang yung sphygmo mo, wala siyang stethoscope, malalaman niya agad yung systolic tsaka yung yung diastolic. No? Kaya pagka ang nilagay mo na figure ay magkaiba doon sa kanya observation, then medyo may problema ka na sa kanya. Oh? Ibig sabihin noon, hindi ka truthful doon sa iyong nilagay na figures. So that, in other words, you are lying. No? Nagsisinungaling ka. So pag nagsisinungaling ka sa mga ganyang importanteng figures, alam nyo, ang gagawin na ng assessor, mamarka niya lang ng X, hindi lang sa kikibo. No? Wala siyang sasabihin, mamarka niya lang ng X hanggang patapusin ka na lang. Pero yung papel, markado na. Ibig sabihin, pag may X yun, fail ka na doon. Kasi technically sa DOH, sa oral practical examination, ano yun eh, para lang siyang pass or fail eh. Yun lang yung kanyang wala naman talagang exact na yun. I don't know nowadays kung ano yung gagawin nila. Pero in the past, pass or fail lang. No? Meron silang hawak-hawak na guide doon sa kanila pagtatanong, pero doon sa rating, pass or fail. No? Kaya yun yung sinasabi natin na napakahalaga yung inyong yung element ng yung KSA, no? Ano ibig sabihin ng KSA? Knowledge, skills, attitude. Knowledge is what you know about massage, about anatomy, physiology, microbiology, and pathology. These are basic elements na dapat yung alam. And then of course yung skill, yung inyong husay ng paghagod. Kasi parang hindi naman tumpak na kayo ay bibigyan ng lisensya tapos hindi naman kayo nakakakitaan ng husay ng pagmamasahe, no? Yung skill ng pagmamasahe. So ayun, at then yung pangatlo yung A, which is equally important. Yung A stands for attitude. Kaya kung ang assessor ay nagpapakita siya ng mga hindi magandang pag-uugali sa loob ng examination room, always put in mind that everything that's going on inside the room is part of the evaluation. Okay? Kaya kung siya nagsisimangot, wag niyo siyang wag kang magsisimangot din sa kanya, no? Kung siya ay makulit, wag mo siyang kukulitin.
Yun lang, cool ka lang. Kasi bahagi yun ng kanyang pagtitingin, bahagi yung kanya ng pag-analisa kung ikaw ba ay mayroong sapat na pagtitimpi na kinakailangan isang massage therapist. No? Kasi pagka ganun, sa totoo lang, pagka may mga ganun discrepancy, ang una-una nilang tinatawagan at pinagagalitan, institution. Okay? Pag may nakalusot na may ganong attitude, ang tinatawagan institution at papagalitan nila, no? Sasabihin nila, Benji, bakit mo naman pinalusot itong si ano? Tingnan mo naman ang pag-uugali niyan. Yan. Hindi naman pwedeng ganon ang gagawin niya sa mga kliyente niya o sa ganon. So, yun yung sinasabi namin. Kaya, ah, medyo careful kami, no? Kaya kami din, sa bahaging yun ay tinitinan-tinan din po namin, no? Kasi even dati sa mga face-to-face, yung aking pag-assess ng mga estudyante, talagang totoo yun. Minsan may mga estudyante talagang makulit, no? May mga estudyante talaga na may mga behavioral problem. Yun eh. Kaya kami yung nasa first line of defense. Ika nga, no? Sasalain namin yan, titingnan namin. And then kung talaga may problema, hindi namin i-recommend. Yung ganun lang po. No? Yun. So, pero alam ko naman sa group nyo, wala naman, hindi siguro. Alam ko wala namang ganong may pasaway. Lahat naman tayo eh. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, malaking bagay kasi pagka nagkakaroon na kayo ng lisensya because that's a step ahead, no? A step ahead, higher level ng inyo pong pagpasok sa larangan ng wellness, no? Kasi ibang-iba ang may lisensya. Ibang-iba ang may hawak-hawak. Yung isang estudyante natin, kamakailan lang, umiiyak-iyak siya eh. No? Kasi may problema daw yung kanyang diploma. Sabi niya, Sir, matagal ko nang pangarap magkaroon ng lisensya kasi sabi ng mga client ko talagang galing-galing ko daw. Pero siyempre wala po akong lisensya kaya hindi po ako makapaningil na mataas yung ganun. Okay? So legit yung kanyang concern. No? Kasi alam niya ano ang value ng pagkakaroon ng isang lisensya. Aside from the fact that you cannot open a spa nowadays na wala kang lisensya, hanapan ka ng business bureau. Oo, magtatayo ka ng spa. O sige, nasaan yung lisensya mo? Okay? Unless kung ano ka, ma-provide ka ng lisensya ng staff mo. Pero tulad ng binabanggit natin lagi, kung umalis yung staff mo, di paralisado yung iyong business. No, kasi pag nag-renew, hanapan ka uli ng lisensya, things like those. Okay, so yun po yung ating mga ano, unless you have anything to ask, mayroon ba kayong gustong i-validate o gustong is there anything in your mind concerning doon sa ano natin sa ating topic for today, which is the vital signs taking? Meron ba kayong tanong or probably doon sa mga pinag-usapan natin for the past few days? Okay naman tayo, Richard. Okay, so I think we are good, no? Wala naman time. Yeah, baby, do you have anything to ask? Meron kang ika-clarify? Wala naman po, sir. Okay naman po. Okay, that's good. No, so wala namang ano, except si Myla. Yes, you raising your hand. Ano yung concern mo, Miles? Sandali ah. Okay. Yes, go ahead. Sir, so kung po dun sa gagawin namin sa video, Ano? yung sa YouTube po, yung ilalagay namin sa YouTube, kailan po namin ipapasok yung Medyo maingay. Pakiulit, hindi ko. Yung tanong mo is about sa video Yes po, sir. and then kailan ipapasa? Yes po, sir. Ay, if you could submit it to me as early as possible, mas maganda na wala ka nang iisipin pa. Okay? Gawin nyo na maaga para wala na. Ibig sabihin nun, okay na yung iyong requirement no sa oral practical examination. Isipin mo na lang yung iyong sa written. Okay, so mas maaga, mas maigi. Pero i-send nyo yung link and i-forward nyo sa akin. I-PM nyo ha, wag nyo i-announce doon sa group chat kasi uh, minsan kasi sa dami nyo ngayon na sa group chat, hindi ko naman talaga lahat nasisilip yung mga ganong klase feedback. So, PM nyo ako para sigurado kong makukuha yung inyong pinadalang link na inyong ng inyong oral practical examination requirement. Now, regarding doon sa inyong heads up ko lang kayo, regarding sa inyong quizzes, ang nabanggit ko lang yata pala no, ang
ang inyong quiz na Unit 3, 4, and 5, may kakaroon kayo ng 50 items each, no, sa bawat unit test na yon. Kaya lang po, nung tiningnan ko, puro quiz yon. So what about the final exam? Kaya mag-a-add ako ng 100 item for the final exam. Pero lahat po halos naman ng kinuha ng binigay ko sa mga quizzes, lalabas yun sa final examination. Parang validation na natin po yun, no? Kaya doon naman tayo, iikot-ikot lang naman tayo doon. Kaya lang doon, pagdating ninyo sa final exam, yun yung 100 items na kukunin natin doon sa previous na mga quizzes or even sa discussions. Ngayon, meron na kasi akong meron akong ginagamit na software na para mas mabilis, no? So whatever the result is, yung application na nakuha ko sa internet, yun na yung magko-compute ng inyong grades, no? Para walang bias, no? Depende yun sa inyong input and then yun yung lalabas. Yan ganun po. Pero don't worry, to some of you na pagka first attempt yun, hindi kayo pumasa, you have to retake. Bibigyan ko kayo ng chance na mag-retake. Kaya lang po, katulad ng binabanggit ko, pagka nagki-create kasi tayo ng quiz doon sa Quizmaster na application ng internet, maraming maraming manipulation, no? It takes time, yung ganun, no? So medyo ano yun. Kaya ako ang aking sinasabi sa estudyante, I will allow you to take retake if in case you don't pass the 75% passing score natin sa ating written examination saka yung sa mga quizzes, provided you have to settle 300 for the special exam. Okay, ganun po 'yon ha. Kasi yung special exam na yan, customized yan. Kung sino magpaparetake, siya yung gagawa ng special exam. But again, yung element nun, yung mga questions nun, ay manggagaling doon sa ating discussions. Kaya lang, ang kunti lang palang ano ko, sa tulad ng binabanggit natin, medyo magkakaroon tayo ng kunting mag-i-skew tayo ng konti doon sa analysis, no, analytical analysis, no. So sa pagmamasahe pa rin po 'yon, situational na nakabase doon sa context ng pagmamasahe. No? Kaya huwag kayong kabahan, no, na kasi importante lang is ready lang kayo just in case, no, na may mga ganong klaseng questions. But based on our last information, almost mga 50% or 80% daw ang analytical. So maglalabas sila ng one paragraph and then sa ilalim doon sunod-sunod marami na mga questions na i-raise ng DOH based on that paragraph na sinulat ng DOH. Okay. So ganun lang po 'yon, no? Kaya wag kayong masyadong kabado doon sa mga sa memorization. If I say you have to memorize this, ito yung memorize ninyo, then you go for it, no? I-memorize ninyo. But most often, hindi po kailangang i-memorize. Ang mahalaga lang is you understand the concept kasi doon magbabase 'yon. Pagka may situational question and you know the concepts very well, hindi kayo mawawala. Okay? So, alam kong kayang-kaya nyo yan. Like yung sinasabi nga, ikaw yung mga blind nga, hindi lang pumapasa, nagtatapos sa exams, no? Written examinations, how much more yung kayo na mga cited. Okay, so kung wala nang tanong, maraming salamat. Our time check is medyo maaga tayo ng konti, 2:24. If ever meron ka additional question, you just PM me regarding doon sa inyong mga requirements. Abangan nyo lang po, no, nasa group chat naman lahat ng mga requirements, ng mga deadlines natin. Nandoon naman lahat ng mga information, no? Just make sure na you are on time as always. Okay? So, kung wala nang tanong, Ma'am Baby, yung group ninyo, maraming salamat. Arigato. God bless. Thank you. Thank you po. Salamat. Salamat po.